Noong ika-4 ng Oktubre 2023, Ang alamat ng diving na si Brett Hemphill ay tinangkang basagin ang record sa lalim ng diving sa Phantom Springs nang may kakilakilabot na nangyaring mali. Ito ang kanyang kwento. Nagsimula siya gamit ang scuba tank, dive mask at lahat ng gamit niya para mabuhay. may diver na lumulutang sa bungat ng nakakatakot na kuweba. Sa paligid niya ay puro kadiliman. Ang tanging nakikita niya ay kung ano lang ang tinatamaan ng kanyang headlamp. Tinamaan ng ilaw ang karatula sa tabi ng kuweba. Ipinapakita dito ang nakakatakot na Grim Reaper na may babala. Wala kang makikita sa kuweba na sulit ikamatay. Pero mas nangingibabaw pa rin ang kuryosidad ng maninisid. At patuloy siyang sumusulong papalalim sa masalimuot na sistema ng kuweba. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa kabilang panig. Kahit nangangahulugan itong dumaan sa masisikip na siwang na maaring magdulot ng claustrophobia at nanganganib na maipit dun sa mga huling oras ng buhay niya. Sa loob ay isang nakalilitong mase ng masisikip na espasyo Na halos walang sapat na espasyo para pumihit pabalik. pero nakita ng diver ang liwanag sa dulo ng lagusan. Nakalabas siya. Ano kaya ang ipinahihiwatig ng babalang karatula? Masigla siyang umabante. Ngunit biglang lumiit ang pagitan. Naipit siya sa masisikip na pader ng kuweba. Kahit pilit niyang sumiksik paabante, hindi na siya makagalaw. Hindi na rin option ang gumalik. At mukhang hindi na rin posible ang umabante pa. Nagsisimula na siyang mataranta. At palit ng palit ang mundo niya. Parang pinipiga siya. Parang nagalit ang mga Diyos ng dagat dahil sa kanyang paglabag. Ganito ba siya mamamatay? Nagpupumigla siyang makalaya. 200 talampakang lalim sa ilalim ng lupa. Walang kahit sinong tao sa paligid. Nagwawala siya ng marahas. Naalala niya ang sabi ng cave diving instructor. Habang mas nagpapanik ka, mas malaki ang gamit mong oxygen. Mas mataas ang tsansang mamatay ka. Kumalma siya at huminga ng malalim ng compressed air na espesyal na ginawa mula sa nitrogen, Oxygen at iba pang gas na napakakaunti lang. Dahan-dahang nawawala ang tensyon at takot sa kanyang katawan. Bigla, ang kanyang scuba tank ay gumalaw at ang diver ay biglang sumugod paabante. Sa isang buntong hininga ng ginhawa, lumangoy siya papuntang labasan ng kuweba. Nakawala siya. Sa pagkakataong ito, maswerte pa kaya siya next time? Nakakabaliw ang mundo ng pagsisid sa kuweba. Walang kahit ano sa ilalim yan. Pero, Ang mga deep cave diver ay gustong tuklasin ang mga lugar na di pa nararating ng tao. isinusugal nila ang buhay para lang may dokumento kung saan humahantong ang mga sistemang ito. Passion ito ni Brett Bartley Hemphill, isang cave diver. At gaya nga malalaman mo, hahantong sa kanyang trahedyang wakas. Sa panahon ng kanyang buhay, si Brett ay nagbasag ng mga record sa diving at nagpasimula ng bagong side mount diving system. Bukod pa rito, gusto niyang ipakita sa mundo ang ganda at buhay sa ilalim ng ating mga paa na dapat mapanatili. Manood habang ipinapakita namin ang kalunos-lunos na mga huling sandali ng buhay ni Brett. Si Brett ay ipinanganak noong 1967 sa Cocoa Beach, Florida. Bago siya maglabindalawa, 5 beses nang lumipat si Brett kasama na ang 1 beses sa Japan. Ang bagong kapaligiran sa murang edad ay nagudyok kay Brett na galugarin at tuklasin ang kalikasan nasa paligid niya. Dahil sa kanyang kuryosidad, nakapunta siya sa mga lugar na di madalas puntahan. Bilang isang bata, inakyat niya lahat ng bundok na kaya niya, tinutukoy ang pinagmulan ng bawat ilog at hindi titigil sa pagtuklas ng mundo. Hindi sapat para mapawi ang kanyang matinding kuryosidad. Siyempre, Noong mga unang taon niya, sa paglalakad lang siya nag-explora. pero isang paglalakbay sa loob ng isang kuweba noong siya ay 14 na taong gulang. Binuksan nito ang kanyang isipan sa mundo sa ilalim ng ating mga paa. Isa itong paglilibot ng mga kabataan sa tuyong kuweba na mangha agad si Brett sa komplikadong sistema ng kuweba sa harap niya. May nangyaring isang bagay sa biyahe na ito na tuluyang nagbago sa takbo ng buhay ni Brett. Habang natutulog ang ibang kasamahan, mas malalim pang pumasok sa kuweba sina Brett at 2 tagapayo. Nadiskubre nila ang bahagi na hindi pa natatagpuan dati. Tulad ng maiisip mo, tumatak kay Brett ang pagkakatuklas na ito. Iba ang kilig ng pagiging unang makapasok sa bagong lugar para sa mahilig sa pakikipagsapalaran. Sa isang panayam ng Divesoft noong 2021, sinabi ni Brett, palagi kong gustong-gusto ang paggalugad. Hindi ako batang kontentong, manood lang ng TV. Kung ako ay nagbibisikleta, tinatalon ko ang sapa. Alam mo, kahit ano,
bago bumalik sa Florida. Si Brett ay nagtagal ng ilang taon sa Michigan kung saan siya nagtapos sa Howell High School noong 1986. Labis na nahumaling si Brett sa pagtuklas ng mga bagong maze sa ilalim ng dagat. Alam niya na ang pinakamainam na paraan para magawa ito ay sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang sertipikasyon sa scuba diving dahil magbubukas ito ng di mabilang na pagkakataon sa paggalugad ng mga kuweba. Ito ang simula ng kanyang paglalakbay tungo sa pagiging isang eksperto sa cave diving. Lumika pa siya ng bagong side mount system. Napansin ni Brett na ang maliliit na kuweba ay madalas nag-uugnay sa mas malalaking yungib na may mga hindi pa natutuklasang laman. Ang problema lang ay mabigat at sagabal ang back at side mounts ng scuba tank. Kaya gumawa siya ng tinawag niyang armadillo, isang side mount system na tumutulong sa divers makalusot sa masisikip na puwang nang hindi natatakot maipit. Tungkol sa kanyang imbensyon, sinabi ni Brett, Habang umaatras palabas ng mga lagusan na masyadong masikip para makabaliktad, aangat ang likod ng mga silindro ko, tatama sa kisame at matrap ako. imbes na iwasan ang paggalugad sa ganitong mga kuweba, nadesisyon akong baguhin ang side mount rig ko sa pagpapaikli ng likurang koneksyon at paggawa ng attachment point na mas mababa kaysa baywang ko. Walang makapagsasabi kung ilang buhay ng mga cave diver ang nailigtas ni Brett sa pamamagitan ng kanyang inangkop na side mount system. Ang cave diving ay hindi madaling pasukin. Mahaba ang listahan ng mga namatay sa malalim na kuweba sa ilalim ng tubig. Kasama na rito ang eksperto na si Brett, pati na rin ang mga baguhang diver na naghahanap lang ng kakaibang karanasan na hindi nila napagandaan. Ayon sa International Journal of Aquatic Research and Education, karaniwang cave diver ang namamatay bawat taon habang nagsisiyasat ang kailaliman ng mga kuweba sa ilalim ng tubig. Iniulat din ng parehong pag-aaral ang 368 pagkamatay mula noong 1969 hanggang 2007. Ang pinakakaraniwang dahilan ay naubusan ng hangin. Ibig sabihin, marami sa mga divers na ito ay hindi sumunod sa isang mahalagang patakaran. Ito ang rule of thirds. Dapat planuhin ng cave diver ang bawat bahagi ng kanilang malalim na pagsisid, kasama pati dami ng oxygen, nitrogen at iba pang mga gas na kakailanganin nila sa kanilang mga tangke. Ang patakaran ay nagsasabing 1/4 ng supply ng hangin ay para sa paglalakbay papasok, ang 1/4 ay para sa balik at ang 1/4 ay para sa emerhensya. Ang ikalawang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang hindi paglalagay ng tuloy-tuloy na gabay na lubid para madaling makita ang daan pabalik. Ang simpleng gabay na lubid ang nagtatakda kung ligtas kang makakauwi o mawawala sa madilim na kuweba sa ilalim ng tubig. Hindi dapat maliitin ang panganib ng extreme sport na ito. Hindi lang takot maipit sa walang katapusang sistema ng kuweba ang alalahanin ng mga diver. Habang bumababa ang isang diver sa kailaliman, tumataas ang presyon sa bawat talampakang nadaanan nila. Ang pagtaas ng presyong ito ang nagiging dahilan kung bakit pumapasok ang nitrogen mula sa hangin na kanilang nilalangha papunta sa kanilang dugo. Kapag nagsimula na silang umakyat at nagsimulang bumaba ang presyon, ang nitrogen ay bumabalik sa pagiging gas at nagsisimulang bumuo ng mga bula sa dugo. Kasing sama ito ng pakinggan. Maari itong magdulot ng banayad na pananakit ng kasukasuan hanggang matinding problemang neurological o kamatayan. Dahil dito, kailangan ang mga decompression stop para makaligtas. May banta rin ng nitrogen narcosis. Nangyayari lang ito pag sumisid ka mahigit 100 talampakan. Hindi tiyak ang dahilan. Iniisip na naapektuhan ng nitrogen ang neurotransmitter sa utak. Magkakaiba ang epekto ng nitrogen narcosis sa tao. Pero ilan sa sintomas nito ay euphoria, mahinang paghusga, guni-guni, at pagkawala na malay tao. Hindi ka nito papatayin, pero sa ganitong parang lasing na estado, pwede mong matanggal ang rebreather ng hindi namamalayan. Dahil madalas sumisid ng lampas, 100 talampakan, ang mga diver tulad ni Brett Hemphill, gumagamit sila ng espesyal na halo ng mga gas tulad ng trimix o heliox na may mas kaunting nitrogen. Pagkatapos, kapag ang isang diver ay nagsimulang lumusong ng mas malalim, ang posibilidad na makaranas ng high pressure nervous syndrome ay nagsisimulang tumaas. May hangganan lang ang presyong kayang tiisin ng katawan ng tao. Kaya kapag lumampas ka na sa 330 talampakan, maari mo nang maranasan ang nakakapinsalang epekto ng HPNS. Kasama dito ang pagkibot at panginginig ng kalamnan, pagduduwal at pagsusuka, at mga pagbabago sa kalagayan ng pag-iisip tulad ng guni-guni at malabong paningin. Ngayon, isipin mong magplano ng cave diving trip sa kabila ng mga hadlang na ito. Para maiwasan ang pinakamalala, ang mga technical diving expert tulad ni Brett Hemphill ay planado ang bawat detalye ng pagsisid nila.
Dapat eksakto ang halo ng gas sa scuba tank mo. Ang kahit katiting na paglihis sa porsyento ay maaring maging nakamamatay na pagkakamali na magdudulot ng guni-guni habang sumisiksik ka sa masisikip na siwang ng kuweba sa ilalim ng tubig. Dapat nasa pinakamagandang kondisyon ang iyong gamit. Kailangan mo ng cave diving certification kung gusto mo makabalik sa ibabaw nang hindi na kailangan ng team na kukuha ng bangkay. Ito mismo ang ginagawa ni Brett Hemphill tuwing sumisisid siya. Hindi lang siya eksperto sa pagsisid na may mahigit 30 taong karanasan. Siya rin ang nantatag at naging presidente ng Karst Underwater Research Team hanggang sa kanyang pagkamatay. Layunin nilang maprotektahan ang karst aquifer at kalidad ng tubig sa pamamagitan ng siyentipikong pananaliksik at dokumentasyon ng mga kuweba at lagusan sa ilalim ng tubig. Ang ethos na ito ay bahagi ng hilig at mga dahilan ni Brett sa pagsasapanganib ng buhay niya. Iniisip niya kung alam ng tao ang pinagmulan ng kanilang tubig, mas mahihikayat silang protektahan ito. Sabi ni Brett, pakiramdam ko may pananagutan ako na ipakita ito sa ibang tao para sila naman ay makapagsabi, alam mo yon, maaring hindi ko kailanman gawin yon, pero kamangha-mangha yon at kailangan iyong protektahan. Malinaw na hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng matinding kapanabikan para kay Brett. Ang pagdaan sa mga kapaligirang may tubig sa ilalim ng lupa ay parang paglangoy sa mga ugat ni inang kalikasan. Parang nakakaugnay ka sa daluyan ng buhay ng planeta. Hindi lang trabaho ni Brett ang nagudyok sa iba na igiit ang pagprotekta at pang-alaga sa mga kuweba na kanyang namapa at naidokumento. Pero siya at ang team niya ay nakabasad ng ilang record kabilang na ang sa kanyang huling pagsisid. Noong 2008, nabasak ni na Brett at ng Karst Underwater Research Team ang record ng pinakamalalim na underwater cave sa US sa lalim na 407 talampakan. Nangyari iyon sa sistema ng kuweba na kilala bilang Weeki Wachee Springs sa Florida. Pinatunayan ng expedition ito na ang Weeki Wachee Springs ang pinakamalalim na natural na underwater spring sa Amerika. Wala pang 5 taon ang lumipas nang sina Brett at ang KUR team nalampasan ang dating record na 407 talampakan. Sa pagkakataong ito, sa Phantom Springs naman ito nangyari ang kakaibang sistema ng kuweba sa Texas na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nabot nila ang napakalalim na 465 talampakan, 8,000 talampakan na ang layo nila sa loob ng kuweba. Pwede pa sana silang lumayo, nag-implode ang Magnus scooter na ginagamit ng diving partner niyang si Andrew Pitkin, kaya napilitan si Juan bumalik. Dahil dito, tinawag nilang Magnus Hall ang malaking silid. Noong Oktubre 2014, ang Karst team ay nagugnay rin ng Weeki Wachee Springs at Twin Disc Cave sa isa sa pinakamalalim na koneksyon. Si Andrew Pitkin, direktor ng KUR at matalik na kaibigan ni Brett, sinabi niyang may ensiklopedikong kaalaman siya tungkol sa mga yungib sa Florida na hindi mo mahahanap saan man. Hindi ito naisulat. Lahat ng iyon ay nasa isip lang niya. Sa kasamaang palad, marami sa kaalamang ito ay nawala kasama niya sa tubig ng Phantom Springs. Nagsimula ang huling pagsisid ni Brett gaya ng dati, na may masusing pagpaplano, doble at triplang pagsusuri ng kagamitan, sinisigurado ng koponan na alam ng bawat miyembro ang proseso. Bilang isang grupo ng mga profesional, hindi matutuloy ang pagsisid kung hindi maayos ang lahat. Si Brett at ang kanyang diving partner na si Andy Pipkin ay umalis ng alas 10:45 noong ika-4 ng Oktubre 2023. Sinimulan nila ang pagbaba sa malinaw na tubig ng Phantom Springs system. Kapag nakita mo na ang mga sistema ng kuweba na ito, maiintindihan mo kung bakit isinusugal ng cave diver ang buhay nila para sa mga bagong tuklas. Nagsisimula ang Phantom Springs sa isang mahaba at magandang daanan na pinalilibutan ng puting bato. Kumikislap ang asul na tubig sa pader ng kuweba, parang bituin sa gabing malinaw ang langit. Dumadaloy ang tubig sa mga sangang ilog at mga ilog, nagdadala ng tubig tabang na nagbibigay buhay sa lahat ng uri ng nilalang, kasama na ang mga tao. Naglakbay sina Brett at Andy sa loob ng kuweba, naglalatag ng lubid na gabay para hindi sila maligaw. Lumalangoy sa malamig na tubig. Magkasama nilang idokumento ang bawat bahagi ng kuwebang di pa nila nararating. Sina Brett at Andy ay umabot na sa 570 talampakan, bagong record ng lalim ng pagsisid sa kuweba sa Estados Unidos. Sa mga kuha ng huling pagsisid, makikita si Brett nagtatali ng lubid na gabay sa sangandaan ng kuweba. Naghiwalay sila at nag-explore ng makaibang parte ng kuweba. Pinapaalalahanan ang cave divers na huwag sumisid mag-isa, pero kampante ang dalawang professional na ito sa kakayahan ng isa't isa. Dumating na rin ang oras para dahan-dahang umakyat muli. May regular na hintuan para sa decompression gaya ng dati. Inaasahan ni Andy na anumang sandali ay makikita niya ang ilaw ni Brett na papalapit. Pero habang lumilipas ang oras na walang kahit anong palatandaan kay Brett, nagsimulang mag-alala si Andy. Tiningnan niya ang lubid ni Brett at inasahang makikita niya itong banat at gumagalaw. Pero maluwag lang ito.
Patuloy siyang tumingin pababa pero kadiliman lang ang nakita niya. Walang mga ilaw at walang mga bula. Nang maintindihan niya ang ibig sabihin nito, sandali siyang nataranta. Pero napaniwala niya ang sarili na si Brett ay mas nahuhuli lang kaysa inaasahan. Pagdating niya sa susunod na decompression stop, naghintay siyang matapos ang decompression. Itinutok niya ang mga mata niya sa ibaba, umaasang makakita ng senyales ng buhay. Hinahanap niya si Brett hanggat kaya niya. Pero dahil paubos na ang supply ng gas niya, kinailangan niyang bumalik sa ibabaw at umasang nakaahon din si Brett. Pagbalik niya sa ibabaw, napansin niyang wala pa rin ang matalik na kaibigan at diving partner niya. Alam niyang may nangyaring masama at kalaunan ay sinabi niya, dahan-dahan akong nagsimula, akala ko aabutan niya rin ako. Pero hindi niya ako naabutan. Nagpakilos ng mga search team para hanapin si Brett pero alam ng lahat na halos imposible na siyang matagpo ang buhay. Sumali ang maraming ekspertong diver sa malawakang paghahanap para mabawi si Brett. Dahil sa record na lalim ni na Brett at Andy, mas delikado ang recovery mission kaysa karaniwan. Kinailangan ng maraming diver na sumisid ng mas malalim kaysa dati para maibalik ang isa sa kanila. Inabot ng 4 na araw ng pagsisid sa mapanganib na mga kuweba bago siya natagpuan. Natagpuan ang kanyang walang buhay na katawan, mas malalim pa sa loob ng sistema ng kuweba kaysa inaasahan. Ang kanyang pagnanais na mag-explore ang nagtulak sa kanya na lumampas sa dapat niyang puntahan. Ang dating magandang lugar ay naging libingan ng pagdurusa para sa mga nakakakilala at nagmamahal kay Brett. Anong nangyari sa batikang diver na ito? Sa oras ng kanyang pagkamatay, Plano ng tanggapan ng medical examiner sa Lubbock, Texas na magsagawa ng otopsiya para matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi pa inilalabas sa publiko ang resulta at impormasyon ng otopsy. Ang alam natin mula sa malulungkot na pagkamatay ng napakaraming bihasang divers ay malamang na isa sa 3 bagay ang nangyari. Maaaring naranasan ni Brett ang pagkasira ng gamit o maling halo ng gas na nagdulot ng labis na nitrogen sa dugo niya. Natagpuan si Brett na mas malalim sa kuweba ay sa inaasahan. Malamang nahiwalay siya sa guide rope habang nag-explore at hindi na nahanap ang daan pabalik. Noong 2021, sinipi si Brett na nagsabing, hindi ko naiisip ang mga anak ko at ang asawa ko kapag nasa 20,000 talampakan ako sa kailaliman ng isang kuweba. Hindi yun ang mga bagay na gusto mong isipin. Sa huling sandali ni Brett, malamang iniisip lang niya ang mga mahalaga sa kanya. Si Brett ay pinaranghala ng pamilya at mga kaibigan. Nagpapasalamat ang diving community sa mga ginawa niyang paraan para gawing mas ligtas ang kanilang hilig at sa marami niyang ambag sa komunidad. Sa isang malupit na liko ng tadhana dahil sa mga pangyayari, noong umahon si Brett mula sa tubig, sa mapagpasyang araw na yon, ginawa niya yon bilang bagong may hawak ng record ng Estados Unidos sa pagsisid sa ilalim ng tubig. Tinalo niya ang dating record na lampas 100 talampakan. Pumanaw si Brett Hemphill sa edad na 56. Malamang kakaunti lang ang ibang lugar na gugustuhin niyang kinaroroonan sa oras ng kanyang pagpanaw. Pero hindi nito nababawasan ang lungkot ng kanyang pagpanaw. Habang may panganib sa pagsisid sa kuweba, kung planado lahat, gaya ni na Brett at grupo niya, mababa lang ang tansang may magkaaberya. Lubos na yumanig sa pamilya at komunidad ng mga maninisid ang biglaang pagkamatay niya. Bukod sa hanggarin niyang ipaalam sa mundo ang magagandang sistema ng kuweba na nagpapanatili ng buhay, kilala si Brett bilang kaibigan at tagapaglibang ng lahat. Nasisiyahan siyang ibahagi ang kanyang pagmamahal sa musika sa lahat ng tao sa paligid niya. Madalas siyang tumutugtog sa cover band sa lokal na palabas at charity event. Hindi lang siya minahal dahil sa pagsisikap niya sa paggalugad. Kilala siya dahil sa kanyang malasakit at pagkatao. Kung hindi siya nag-e-explore ng kuweba sa ilalim ng lupa, matatagpuan naman siya sa itaas ng lupa sa Tampa Bay area, naglilinis ng mga bintana ng gusali bilang bahagi ng kanyang arawang trabaho. Si Brett Bartley Hemphill ay laging maalala bilang taong may malasakit, pag-unawa at may hangaring tumulong na baguhin ang mundo para sa ikabubuti ng lahat. Malaki ang naging epekto niya sa komunidad ng maninisid, pati na rin sa mga mananaliksik, mga siyentipiko at mga dokumentarista na nakatrabaho niya. Si Garrett Hemphill, isa sa mga anak ni Brett, ay nagsabi, hindi ito kwento tungkol sa kung gaano kapanganib ang mga bagay. Dapat ipakita ng kredito sa pangalan niya kung gaano karami ang meron. Ayaw kong gawing dahilan ito ng iba para huminto. Dapat itong maging dahilan para magpatuloy. Maraming salamat sa panonood. Sabihin mo sa akin ang iyong opinyon sa mga komento at magkikita tayo sa susunod.